Magandang araw sa ating lahat. So, nagpapasalamat ako at masaya ako sa mga taong nai-encourage at humihingi din ng mga advice kung papaano po nila matutulungan ang kanilang anak na maging verbal gaya po ni Sep. Dahil nga si Sep ay non-verbal at naging verbal na siya na ang inaantay at pinagpipray namin sa kanya ay maging conversant na ang aming bunso. So, itong video namin ito ay busy day dahil maaga kaming umalis ng kuya niya. Lumiban muna siya sa klase dahil pupunta kami ng dentist niya. May tatanggalin na ngipin dahil nga sumasakit. So gabi pa lang ay nagluto na ako ng lunch namin dahil kailangan kong gumalaw ng mabilis. After ng bunot ng ngipin ng kuya niya ay babalik kami ng Alicia para naman sa therapy ni Bunso. So pag-alis namin ng bahay, kami ang unang nasa list ng sa dentist niya, kaya maaga siyang natapos. So mga before 10 ay tapos na kami. So dumaan lang kami sa Robinson para bumili ng gatas at ice cream niya para tutulong sa pag-prevent ng pagdugo sa kanyang ngipin. Pero kailangan pa naming bumalik dahil mayroon siyang 3 ngipin na kailangang pastahan. So ibang appointment na naman dahil hindi pwedeng maghapon at hindi din pwedeng sabay-sabay. Hindi namin sinama si Zep dahil nga kapag nagpapabunot ng ngipin si kuya ay kandong-kandong ko siya. Nung first time na nabunot yung ngipin niya ay talagang pinapakanta niya ako habang binubunutan nila. So tuwang-tuwa yung dentist sa mga panahon na yan dahil nga during the procedure ay kumakanta ako ng goodness of God dahil yun yung favorite niya para maging kalmado siya at mawala yung takot niya at hindi siya ma-stress habang binubunot yung ngipin niya. So pag uwi namin ay nagkataon na madaming mga checkpoint pero wala namang dapat ipag-alala lalo na kapag may lisensya naman at kumpleto naman yung papel ng sasakyan. Past 10 na nung umalis kami ng Alicia at pagdating namin sa bahay ay gayak ulit. Pinakain ko si Bunso, binihisan. Kailangang 12 ay aalis na naman kami para mas maganda kung medyo maaga kami sa therapy center niya. Dahil kahit maaga naman ay gusto na niyang pumasok so minsan ay napapaaga ang uwi namin. So sa video namin ito ay ibabahagi ko yung practical at napatunayan naming paraan kung papaano ko siya natulungan, kung papaano namin siya natulungan na maging verbal. Dahil nga sabi ko nga noong una ay hindi talaga siya nakakapagsalita. So una po ay kailangan nating unawain ang bata. Ang pagiging non-verbal ng mga autistic na bata ay hindi ibig sabihin ay wala silang naiintindihan. Madaming mga autistic na bata ang nakakaintindi ng sinasabi pero hindi nila kayang ilabas ang kanilang salita. So habang tinuturuan natin silang magsalita, iwasan po natin ang pressure. Mas epektibo ang safe at loving environment, yung mararamdaman nila na kahit hindi nila nagagawa yung isang bagay ay ramdam pa din nila na mahal natin sila at tanggap natin sila. Simulan din natin sa sounds at simpleng salita para i-encourage natin sila sa mga tunog at ulitin natin yung salita ng malinaw at mabagal. Kung for example gusto niya ng tubig, tubig, tubig. Si Seth naman kapag gusto niya ng water, sinasabi ko sa kanya, you want water? Sabihin mo muna water, water. So pinapakita ko din sa kanya yung bunganga kung papaano niya ito gagawin. So kailangan natin siyang gamitan ng motivation. Alamin muna natin yung hilig niya. For example, kung ano yung gusto niyang laruan, kung ano yung gusto niyang pagkain, or kung ano yung gusto niyang kanta. So bago natin ibigay, sabihin muna natin yung salita. Kahit tunog lang, kapag nagawa niya yung bagay na yun, kailangan natin silang parang purihin or kailangan nating i-appreciate yung nagawa nila. For example, gusto mo ng ball, ball. Gumawa tayo ng tunog. At tapos kapag nagawa nila, sasabihin natin, great job, ball. Parang ball yan, great job, good job. Kaya kung titignan ninyo si Sep sa kanyang mga videos, nasanay din siya sa therapy center at
sa bahay namin, dito sa bahay namin, na kapag meron siyang nagawa na tama, ang lagi niyang sinasabi, great job, great job. Kaya gaya ng kahapon, nung pinapanood niya si daddy niya na naglalagay ng shoes at nilalagay niya yung belt niya, nang makita niyang daddy niya nagawa niya, sabi niya, great job, great job. So yung mga bagay na yun, nagbibigay tayo ng papuri or appreciation sa kanila kahit maliit na bagay. At kapag may eye contact din sila, merong tunog, nakagawa sila, may mga galaw sa bibig, ay i-appreciate din natin sila. Iwasan po nating i-pressure ang mga bata. Mas maganda na narinig nila tayo at narinig natin sila at least sinubukan nila kahit hindi pa nila nagagawa. Pwede rin tayong gumamit ng PECS or ito yung tinatawag nilang Picture Exchange Communication System. Ito yung mga picture cards ng pagkain, tao, or actions dahil makakatulong ito para makonek ang salita sa bagay. So ito yung ginagawa ko din kay Zebzep na doon niya nare-recognize or doon niya natutunan kung ano ang tawag sa mga bagay-bagay na yan, kung ano yung mga ginagawa. For example, ang ginagawa ko din sa kanya ay pinakita ko yung una na papaano mag-wash hands. Kaya pag sasabihin mo sa kanya, you need to wash your hands. Kapag dirty yung kamay niya, you need to wash your hands. Pupunta siya sa banyo at magwawash ng kanyang kamay. At kung sasabihin namin na throw sa garbage bin, alam niya, marunong na siyang magbasura, pupunta sa garbage bin. So, kailangan din natin gawin. Mas maganda yung application. Gagawin natin una at tutularan nila yung mga ginagawa natin. So, madalas kapag natutong mag-communicate sa picture, sumusunod na yung pagsasalita nila. So, kapag marunong na silang gumawa, susunod na matututunan nila ay magiging verbal na sila. O kapag sa kanta naman at sa repetition, madami namang non-verbal autistic na mga bata ang mas madaling magsalita sa kanta. Gumamit ng action songs katulad ng If You're Happy, and you know it, Head and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Ulitin araw-araw, pareho ang tono at salita. Si Zep madami siyang memorize na kanta, kahit yung mga jingle bells, jingle all the way. Kapag kumanta siya, dire-diretso ang kanta niya. Pero kapag sa communication at palitan na ng salita, doon pa lang siya nadidevelop pa lang yung skill niya sa bagay na yun. Pero kapag sa kanta, ang tinuro ko noon una sa kanya ay Johnny, Johnny, hihinto ako, itutuloy niya, yes, Papa. Tapos ako na naman, eating sugar, hayaan ko siyang magsalita, hindi ako kakanta, no papa. Ganun, parang palitan. Kahit sa pagbibilang namin, meron din kaming videos na sasabihin ko, let's count. Ako ang mauna, 1, hindi na ako magsasalita, itutuloy niya, sabi ko, your turn. Sasabihin niya, 2. Sasabihin ko na naman, 3. Sasabihin ko sa kanya, your turn, 4. Hanggang paulit-ulit. Kaya doon siya natuto kung papaano din mag-respond. So, hindi naman ibig sabihin na hayaan lang natin sila na matuto sa sarili nila. Kailangan natin silang tulungan, kailangan natin silang i-push na gawin yung isang bagay. If you're happy and you know it, mga yun, kabisado niya Head and Shoulder, at meron pa yung Goodness of God, kabisado niya yung lyrics niya. Ang ginawa ko noon, kapag kumakanta kami, all my life you have been, hihinto ako, sasabihin niya, faithful, and all my life, sasabihin ko na naman, tapos itutuloy na naman niya. So, nai-encourage siyang magsalita kung hihinto. So, kailangan sa mindset niya or sa isip niya, itutuloy niya yung ginagawa hanggang sa matapos. Unang nakatulong din kay Sep, limitahan ng screen time. Iwasan ang passive videos. Si Sep noon, ang ginawa ko sa kanya noong talagang non-verbal siya, sabi ko, almost more than 2 years siyang hindi nag-cellphone. Walang cellphone, hindi ko siya pinahawakan ng cellphone at napakahirap sa umpisa. Lalo na kapag nasanay siyang nagga-gadget na noon. Talagang umiiyak siya noong una. So, hindi ko siya pinag-cellphone ng more than 2 years. At doon din namin nakita yung mabilis na improvement niya dahil sa naging verbal na siya. Pero ngayon ay pinapahiraman namin siya dahil madami din siyang natututunan. Pero kailangan din ninyong bantayan kung ano yung mga pinapanood niya. So, hindi ko hinahayaang manood siya ng Cocomelon. Kay Miss Rachel, doon siya nanonood.
At yung mga shapes, 'pag mag-uumpisa pa lang yung introduction niya, alam na niya yung mga sasabihin niya. So kaya titignan natin mas mahalaga pa rin yung live, interaction. Kaya mas magandang tayo mismo ang tutulong sa kanila, 'wag lang nating idepende sa mga kung ano yung napapanood nila. So sa speech therapy naman at early intervention, kailangan din nilang mag-undergo sa speech therapy. Ito yun yung kasi si Sep ay nonverbal siya dati, verbal na siya ngayon. Pero napapansin namin sa kanya ngayon ay may mga sinasabi siya na parang out of context, hindi match sa sinasabi niya at sa ginagawa niya. So sabi nga namin ng daddy niya, kailangan din namin siyang i-undergo sa speech therapy para matulungan siya kung papaano yung tamang paraan para magamit niya yung mga tamang salita. Ngayong salita na siya. So kailangan ang hirap makipila sa speech therapy. Pero sabi ko nga kapag may nakaluwag-luwag na ay kahit online na, dahil meron namang mga online sa speech therapy na mas may matutulungan sila kung papaano sila i-a-apply yung mga words nila. Kahit hindi naman agad magsalita, ganun talaga ang proseso, hindi agad-agad. Pero tuturuan nila tayo ng tamang strategies kung papaano natin gagawin. Yung consistency sa bahay plus yung therapy, mas magandang progress. Kaya kung kaya namang magpa-therapy, gawin natin. Pero kung wala talaga, dahil napakamahal ng therapy sa mga batang autistic, sa umpisa pa lang, sa mga assessment pa lang, talagang maglalabas ka na ng malaking pera dahil magkakaiba ang assessment. Pagkatapos ng developmental pediatrician, iba na naman ang assessment ng speech therapy, iba ang bayad sa assessment ng ABA, iba ang bayad sa assessment ng occupational therapy. So talagang mabigat sa bulsa. Kaya kung hindi natin kaya, gawin natin yung best natin para matulungan natin sila sa loob ng ating mga bahay. At ang pinakamahalaga sa lahat, tanggapin at mahalin sila kung nasaan siya. May mga batang autistic kasi na hindi agad-agad magsasalita, pero mahusay naman sa ibang paraan. Sabi ko nga noon si Sep, noong hindi siya nagsasalita, na-test namin yung memory niya. Dahil una, gumawa ako ng nag-print ako, gumawa ako ng mga words, yung mga months, yung mga days, kabisado niya, yung mga planets, pero noong pag nababasa ay nasisira, kaya bumili na ako ng mga na-print na meron siyang plastic or yung laminated para mas maganda at para mas mahaba. So ang mahalaga ay marunong magpahayag ng kanilang needs or kung ano na yung gusto nila at nakakaramdam ng acceptance at hindi natatakot na subukan or mag-try. So isang mahalagang paalala, hindi po sukatan ang talino sa pagsasalita. Maraming autistic children po ang nagsimulang magsalitang late pero naging malinaw at meaningful. Bilang isang magulang, ang ating pagmamahal, panalangin at pagtiyatiyaga ay malaking bahagi ng kanilang breakthrough. So ang isang naging sandigan talaga namin ay ang panalangin para sa aming anak. Kaya sa sandaling ito ay ninyong ipag-pray ko kayo sa mga katulad naming humaharap sa ganitong journey at pagsubok sa kanilang buhay. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob at buong pananampalataya. Ikaw ang manlilikha ng aming mga anak. Kilala mo sila bago pa man sila isilang. Walang pagkakamali sa kanilang pagkakalikha sapagkat sila ay obra ng iyong mga kamay. Panginoon, hinihipo namin ngayon ang kanyang isip, dila at buong sistema ng komunikasyon. Kung may hadlang, takot o pagkaantala, hinihiling namin ang iyong kapangyarihang nagpapalaya. Ipadama mo sa kanilang iyong presensya na sila ay ligtas, mahal at tinatanggap. Bigyan mo kami bilang magulang ng walang sawang pasensya, karunungan at lakas. Tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pag-ibig at pag-asa sa kanila araw-araw. Naniniwala kami, Panginoon, na sa tamang panahon at sa tamang paraan, ipapakita mo ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng aming mga anak. Salamat sa mga maliliit na hakbang, sa bawat tunog, sa bawat attempt, sapagkat lahat ng iyon ay patunay na ikaw po ang gumagawa. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, sa mga kapwa po naming mga magulang na may mga ganitong pagsubok sa buhay. Laban lang po, makakaya po natin at darating po ang panahon na itetestify po natin na ang Panginoon ang siyang tumulong sa ating mga anak. God bless po sa ating lahat.